Ayun na nga, farmers. Magandang gabi sa lahat. Punta muna tayo sa shoutout. Shoutout nga pala kay Dangski TV from Tifalbig Tampakan, kay Pilisilda. So ayun, patuloy tayo sa kwento natin, totoong kwento. So kwento ko na naman sa inyo noong nakaraan ko dito na sa Barangay Magsaysay, Coronadal South, Cotabato. Naglayas kasi ako sa bahay, tapos kasi nga nag-away kami ng papa ko, tapos pumunta ako dito sa kapatid ko na babae. So yung kapatid ko na babae, yung ano niya, yung asawa ay mayroong palaisdaan o pispan. Sa gitna ng pispan mayroon tong bahay na malaki, yung tinatawag namin na blue house. So yung blue house na yun, halos walang kapitbahay, malayo yung mga yung pagitan ng bahay, sa gitna talaga siya ng kamanggahan. So ayun, malalaking mga mangga. Tapos doon nila ako pinatira. Una-una kasi doon sila nakatira, yung kapatid ko na babae at saka yung asawa niya. Tapos pagdating ko doon, sabi ng bayaw ko na maglipat na sila ng bahay sa dulo ng sa dulo ng lupa nila. Yung lupa kasi nila malawak yun, malapad. So 600 meters hanggang sa kasi mula sa daan papunta dun sa dulo, 600 meters. So nasa gitna ako. So yun, sa gitna ng sa gitna ng pispa na yun, malaking bahay. So doon ako nila pinatira. Ako lang muna mag-isa doon. Tapos mga ilang buwan, pumunta na rin yung kapatid ko na laki doon sa amin. Sa akin pala, kasi doon na ako pinatira, ako lang mag-isa. So yun, nagpunta doon kapatid ko na lalaki. Doon kami namumuhay ng dalawa. Meron kaming pato, manok, at saka yung isa kasi, yung ulam namin walang problema kasi nga sa gilid kami ng ng pispan, sa gitna kami ng pispan. So ang problema lang namin bigas at saka yung yun nga, pangbayad ng kuryente, pang araw-araw. So yung yung kwentong ito ay totoong nangyayari sa amin. So yung blue house na yun, may namatayan na yun, lula ng bayaw ko. Yung blue house na yun, kumbaga doon nakatira yung matanda na yun, tapos namatay. So gabi-gabi may nagpaparamdam sa amin. Unang-una hindi talaga ako maniniwala kasi nga yung mama ko napaka-religyosa. Yung kumbaga grabe devoted siya na naniniwala talaga siya sa sa Panginoon o sa God. So para ako, na-adapt ko yun kay mama na kapag ka lang, natiwala ka lang na may Diyos, ay mapoprotektahan ka niya. So hindi talaga kami naniwala ng kuya ko ng mga about dyan. So gabi-gabi nararamdaman ko. So parang wala lang sa amin. Isang gabi habang tumatagal kasi, mayroon na kami mga friend doon, mga barkada, kumbaga tropang barkada. Halos kami 8 or 7, mga ganyan. So una-una hindi sila natutulog doon sa blue house na yun. Pumupunta lang sila pag araw, walang trabaho, walang pasok, doon sila pumupunta, tumatambay sa blue house. Pumupunta sila sa aming dalawa ng kuya ko, yung mga barkada namin. Tapos pag gabi na,
Yun na nga, um, unang-una kasi naramdaman namin yung aso namin na maliit, yung may pangalan yung aso namin is Aba, kasi galing yun sa kapitbahay din namin na pangalan ng may-ari Milba, so tinawag namin Aba yung aso. So yun si Aba kasi napakatapang na aso, tuta, maliit pa kasi, napakatapang niya. Tapos gabi-gabi umiiyak si Aba, parang tinatakot ng malaking tao, parang ganyan. Tapos tahol lang tahol, tapos ah, hinahabol niya yung hindi namin makikita kung ano yung hinahabol niya. Tapos ah, tumatakbo palabas, tapos hinahabol niya, hindi namin talaga makikita kung ano yung hinahabol niya. Tapos pabalik na naman sa loob ng bahay, iyak, tapos labas na naman, tahol ng tahol. Tapos sabi ko sa kuya ko, ano yan, singko, parang tao na tinatakot yung ano, yung aso natin, sabi ko. Tapos yun na nga, sabi ng kuya ko, siya, sabi niya, bantayan mo dyan sa labas ng kwarto mo, kasi daanan yung kwarto ko palabas, sabi niya. Dahan-dahan mo lang, open mo yung ano, yung pertahan mo, tapos paglabas ng aso na hinahabol niya yung tinatakot sa kanya, ipasiga ko yung ilaw. So yun, lumabas na pumasok na nga yung aso namin sa bahay, tapos palabas na naman siya, binuksan ko agad yung pintuan ko, tapos yung kuya ko pinasiga yung ilaw. So komportable yung aso namin kasi nandun kami, kumbaga tapang niya na, kasi merong dalawang amo niya na sumusunod sa kanya. Sinundan talaga namin yung aso, pero wala talaga kaming nakikita na tao. Pero yung aso namin, takol lang tao hanggang sa punuan ng mangga. Pumunta siya sa may ano, sa puno ng mangga, tapos parang ang tapang-tapang niya, kasi nga alam niya mayroon ng may nag-aalalay sa kanya, yung dalawang amo niya. So sinusundan talaga namin papunta ng puno ng mangga. So yun, papunta namin sa puno ng mangga, wala talaga kami nakikita na tao kung ano yun. Tapos libot siya ng libot sa puno ng mangga, tapos tingala yung taas ng mangga. Sabi ko, pinaplaster tayo namin ng kuya, kung wala namang tao, paano na pupunta yung tao dun sa ibabaw ng mangga, ang laki-laki ng mangga, sabi ko sa kanya. Tapos yun na nga, tahol ng tahol yung aso namin. Tapos ano ko na lang, ang ginawa ko na lang, parang ano ko na lang, kinuha ko ng aso at saka niyakap ko na lang at saka umuwi na lang kami. So yun nga, yung aso namin, kahit nakauwi kami, papunta na kami ng bahay, tinitingnan niya pa rin yung puno ng mangga at saka kahol ng kahol. So ayun na nga, hindi namin alam kung anong nangyayari doon. So hanggang ako na lang muli nag-isa, lumipas na yung ang panahon, mga bagong panahon, yung kapatid ko na lalaki ay pumunta na sa ano, ang mama at saka papa ko kasi doon na sila sa Jinsan nakatira. So sa Malapatan sila tumira, yung magulang ko na lalaki sumunod sa kanila, tapos ako na lang din naiwan dun sa bahay na yun. So lumipas ang mga panahon, gabi-gabi sa kwarto ng kuya ko, naramdaman ko merong umaakyat, naghihiga sa kama niya. Yung naramdam mo talaga na, di ba, yung katri na kawayan, ramdam mo yung nag-iikot yung katri, yung parang may tao talaga na kahiga. Tapos yung chinilas ko lumalakad. Tapos isang gabi, sabi ko, kinausap ko talaga yon, kahit hindi ko nakikita, kinausap ko. Sabi ko, alam ko may natutulog sa kabilang kwarto, sabi ko sa kanya. Pero kung sino ka man, kung gusto makipagkaibigan sa akin, nandito lang ako, basta wag mo lang ako saktan, sabi ko.
Tsaka wag wag mo lang ano, kumbaga basta wag mo lang akong takutin, sabi ko sa kanya. Nung una kasi hindi ako makatulog gabi-gabi, yung parang iba talaga ng nararamdaman ko nung hindi ko pa siya kinakausap sa kabilang kwarto. Tapos kinakausap ko na siya, ayun gabi-gabi, mahimbing na yung tulog ko. Para wala na parang walang na ako, hindi na ako natatakot kasi nga kinakausap ko na siya. So, parang komportable na ako. Noon kasi hindi ko pa kinakausap yung sa kabilang kwarto, hindi ako makatulog. Halos tag-alauna ng hating gabi, 12:00 ng hating gabi, hindi ako makatulog, parang naiilang ako. So yun, simula nung kinausap ko yung sa kabilang kwarto, naramdaman ko na parang komportable na ako. So yun guys, ka-farmers, kung ano man yun, sana kung nasaan man yun, ayun na nga, baka hindi natin alam kung ano yung nilalang na yun. Sabi, kinininto ko yan sa sa mama ko. Sabi niyang mama ko, pakakapre. Kasi yung isang beses nakita ko kasi yun pag CR ko, malaking sigarilyo nakita ko, umiilaw talaga. So hanggang dito na lang, susunod pang kwento.